pag sinabing stress, automatic sa mind ng tao, negative kagad yan. Kasi syempre iba, di naman maiwasan, titingin sa chat GPT. Yes, Tina-type yung yes. nararamdaman, tapos sasabihin chat GPT, may ganyan. Ano po ang stress at ano po yung usual sign that a person is actually under stress? Specific. Ano po yung pagkakaiba ng psychologist sa Psychiatrist. oo, tapos may guidance counselor, ganyan. May Sige po. recommendation pa. Yeah. Yes. Maganda rin yung panic attack, uncued yun madalas. Para di mo na-identify kung kailan siya nag-appear, kaya nagkakaroon ng panic attack. Basta-basta nag-mention ng mga words online that might cause trigger din naman Oo, po pala sa maingat ibang lang tao. tayo. Yes, ang dami. Pero, Healthy Day, Sinta, and welcome back sa ating pinakabagong programa kung saan hinihimay po natin ang bawat usapin patungkol sa ating pangangatawan. Mapapisikal man yan, emosyonal, mental, o kahit spiritual health pa yan ay ating siguradong tatalakayin. Ako nga po pala, si Aika, ang inyo pong makakachismisan sa episode na ito. And don't you worry, lahat po ng katanungan ninyo patungkol sa inyong mga kalusugan ay sure na ipababadid po natin sa ekspertong ating makakasama. Kaya bago pa man ang lahat, huwag na huwag kakalimutan ha, na mag-subscribe po sa ating Facebook page at YouTube channel at PUP Creative. Ganon din naman sa ating Spotify at PUP Scholar Radio para sigurado pong lagi kayong updated, pati na rin sa iba nating mga programa. Muli po, ito ang Fit Check where we slay health and everything else. Kamusta po kayo today? Genuinely po ha, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. At pangangatawan, syempre, sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran ngayon, Diyos ko Lord, madalas nakakalimutan po natin mismo ang ating mga sarili. Alam niyo po ba sa mga pag-aaral ngayon, no, malaki daw po ang naidudulot ng pangangamusta. Sa simple daw pong kamustahan, nagbibigay daw po ito ng magandang pakiramdam at epekto sa ating mga katawan at ating mga kausap na siya rin namang nagbibigay ng positive impact. Sa araw po na ito, syempre bibigyan natin ng diin, bakit nga po ba ito mahalaga? And in connection with that, ano nga po ba ang emotional at mental state ng mga Pilipino ngayon? Bakit dapat itong bigyan ng pansin? Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Alam kong very excited kayo kasi syempre hindi naman po ako nag-iisa dito. Talagang sinigurado nating meron tayong makakapanayam for today's video. Si Rian, siya po ay isang registered psychologist. yes po. Registered sana, tama ang masabi ko. Psychometrist? Yes, Yes, psychometrician. Kayo po, ano po, kamusta po kayo? Personally. Personally, thank you. Siyempre yun nga, may positive impact nga. Kasi binati mo ako. Correct. So yun, happy naman ako ngayon. Tapos siyempre, kinikilig ako kasi nung na-receive ko nga yung invitation na galing sa PUP Creative. Siyempre as talagang dugong PUP yan, nag-yes kagad ako. Siyempre, kailangan ko lang i-make sure na pasok yung schedule. So, yun, nung na-receive ko yun, thankful ako. Tapos, nung mga nakaraan, okay pa rin ako. Stressful pa rin, siyempre, psychologist ako. Pero, kumbaga, magaan pa rin naman. Kasi nga, may mga katulad mo na nangangamusta sa akin. Pero ikaw, kamusta ka? Ako, kung meron akong uuliting term, no, which I think it's going to be our topic also for later, nakaka-stress talaga yung nangyayari. Not just outside, but also yung mga ang hirap mag-survive. Tama, totoo. nasa survival mode talaga tayo ngayon. And I think, emotionally speaking, ang hirap sumabay, lalo na kung physically you're tired, you're drained. But, to make it positive, no, I'm enjoying life. Siguro that's how you would want to see it, di ba? Parang ganun, hindi ko po din kasi sure kung ganun ba natin dapat sineset yung ating sarili. Resiliency ba siya? But I am enjoying in a way na meron pa rin po talagang good things. That is also happening. Aside from yung anak ko po, no? Napagtapos ko ulit. And, Wow! Di ba? Pupunta na siya ng grade 2 at talagang pride ko na ako yon, ako lang yon, ganyan. Diba? So I'm very proud of it. It's, in a way, it makes my life brighter po. Oh, wow. Kaya nga ngayong usapan na to, dahil tayo po ay merong kanya-kanyang way of coping. Our title, no, for this episode, Stress, Paano Ka Ginawa? Di ba? Gusto mo yun? So, we would really want to share this to our co-PUPians, to whole PUP community. About stress. Why is it really taking a toll of us? And pag ba stress ka,
it also mean na malapit ka dun sa tinatawag na, ang dami kasing terminologies, may stress, may burnout, may, sorry for the term, trigger warning, depression. Ito yung mga gusto nating pag-usapan ngayon. And since we already have this common denominator of sharing our stress in a way, Yes. no, siguro po meron ako mga katanungan Sure. na pwede ko po bang itanong sa inyo para magkaroon ng kaliwanagan. Yeah. Di ba? So, umpisahan ko na po, ano po ba ang stress? Kasi ito yung lagi na nating naririnig eh. Oo. Ano po ang stress at ano po yung usual sign that a person is actually under stress? Yung maganda yung tanong, kasi commonly, maririnig mo na yan sa maraming tao na ang stress kala mo, parang ginawa na siyang evil talaga. Kasi yung pag sinabing stress, automatic sa mind ng tao, negative kagad yan. Pero generally, when we define stress, it is our response or parang reaction no, to a particular situation na merong demand. So, lahat ng mga situation na nangangailangan ng response or reaction, stress yun. So, dalawa yung nakakategorize under ng stress. Meron tayong distress kapag negative stress, eustress kapag naman positive stress. Okay, D-stress. Letter D. DE. DE stress. Okay. Tapos yung eustress, EU, stress, positive stress. So, ibig sabihin, kapag nakakaramdam tayo, anything, di ba, stress na yan in general. Pero masabi mong negative ito o nakakasama sa atin, depende na yun sa kung ano yung outcome nun sa atin or impact sa health natin. So, kung kunwari yung mga nakikinig sa ating mga estudyante, makita nila yung crush nila, positive stress yon, di ba? So, Babigyan ka ng positive allowance. stress. Oo, mga ganon. So, may negative stress kapag kunwari yan, ang dami-daming trabaho, tapos di mo alam kung anong gagawin, nahirapan ka matulog, yung negative stress yun. Kasi yung impact sa'yo, somehow, may pagkaano siya negative. Meron siyang discomfort, may ganung feeling. Hindi pala lahat ng stress ay masama. Yes. It is how you respond in a particular situation. Yes. So, dito po sa negative stress, dito po tayo, ito po yung mas popular eh. So, Yes. ito po yung talagang dikdikin natin. Oo. Pag positive stress, medyo parang blessing, tapos meron ka lang reactive mode ka lang, di ba? So, sa negative stress, Receive, di ba? receive, correct. Positive eh. Di ba? Pero po itong negative stress, ano po yung mga senyales na too much na siya? That it can already take a toll of it. Yeah. Sa mental health, meron tayong tinatawag na mental health spectrum. So, bago ka makarating doon sa part ng unwell, magsisimula muna yan sa healthy, tapos meron din tayong part ng coping, and then struggling, and then yung pinakadulo nun, yun yung unwell. So, ibig sabihin, hindi naman necessarily na dapat sobrang lalanan ng stress na to the point na di ka na makatulog, di ka na makakain, laya ka ng galit, di mo kailangan na paabutin dun sa ganong punto bago mo masabi na, kailangan ko na mag-slow down. Actually, doon pa lang sa level na kailangan mong ma-feel na, na feeling mo lang di ka nakakabalanse na sa usual. Diba? Naapektuhan na yung tulog mo ng hindi naman necessarily sobrang lala, pero feeling mo nawawala ka na dun sa balanse. Pwedeng sabihin mo stressed out ka na. Basta yung usual na observe mo, nakaka-apekto siya dun sa pang-araw-araw mo. Mas madalas na din yung negative stress, mas tumatambay talaga sa'yo. May times din, sana naman wag, yung may mga yung dangerousness na tinutukoy, yung may mga naiisip kang hindi dapat isipin. Ayan, kuwari, gusto mo na mawala. Wala ka namang plano talagang gawin yun, pero naisip mo, sana mawala na lang ako kasi nahirapan ka na. Yes. Example din yun ng medyo may danger din doon ng content. So, pero para kailangan natin, syempre, i-watch out yung sarili natin. Yes. Napapansin din ng mga tao sa paligid mo na may different din sa'yo. Pero may times yun din yung tricky, hindi naman napapansin ng ibang tao, pero sa sarili mo, nasasabi mo na parang hindi na ako to. 'Di ba? So may mga gano'n na talaga siya. Pero yung common para masabi Yes, natin yung kailan ka common. talaga magpapa-check up. Pag 2 weeks or more than 2 weeks na gano'n yung nararamdaman mo sa sarili mo, na nawawala ka na sa balanse, na apektuhan yung pang-araw-araw mo, pati palili. Kahit nga yung ano mo, yung mga basic na ginagawa mo, di mo na magawa, pwede ka na magpa-check up eh. Yung unusual. Yung unusual you. So, kunyari, may times na ayokong tumayo sa kama. Oo. Ganyan. Is it also a sign of stress? Yes, pwedeng sign of stress na kapag napabayaan natin, pwedeng magpunta doon sa unwell. Pwedeng mag-lead sa pwedeng burnout, pwedeng depression, 'di ba? Na kailangan mo na watch out din talaga natin. Yes. Ito yung medyo curious po ako, no? Mm. Kasi marami nga po nagsabi na ina-anxiety attack ako. Ganyan. Or pinapanic attack ako because of too much stress. Yeah. Pwede niyo po bang i-elaborate ano yung
kaugnayan nito sa stress? Is it really coming from the anxiety attacks, the panic attacks? Are they really coming from stress? Mm. So, coming from yung mga stressors, no? Mm-mm. So, yung stressor naman, ito yung mga particular na pinagagalingan nung stress, di ba? Mm. Kuwari, pwedeng meron silang nakitang tao na nakaka-trigger sa kanila, kaya Yes. sila kumbaga cue para Mm. makaramdam sila ng ganong klase ng attack, pwede yun. So, alam mo, kapag ka-trigger mo yon, kahit hindi May tao, ibang di ba? tao hindi. May iba, Talaga? unaware sila na yun yung trigger nila. Kaya may Mm. times kailangan din sila i-process ng psychologist. Yun, doon nagdi-differentiate ngayon minsan yung anxiety attack tsaka yung panic attack. Kasi pag anxiety attack, particularly, connected siya doon sa pwedeng familiar sila or aware sila na trigger. Yeah. Pero yung panic attack, uncued yun madalas. Di mo na-identify kung kailan siya nag-appear, kaya nagkakaroon ng panic attack. So, hindi naman ibig sabihin nagka-panic attack ay may panic disorder ka na. Kaya maganda din magpa-check up sa psychologist para malaman mo kung yun na talaga siya or ano na ba yung nangyayari sa'yo. So, o kaya minsan napapangalanan mo lang panic attack, iba pa pala yun, hindi pala siya. Parang similar lang pala ng mga symptoms, no? So, mahalaga din pala na Nagpapacheck. nagko-consult. Oo, nagko-consult. Para hindi rin natin na misdiagnose yung sarili. Tsaka mas masuportahan natin yung sarili natin ng tama kasi nga at least alam natin kung ano yung gagawin. Hindi pala lahat ng panic attacks, panic disorder, magkaiba pa pala yun. Magkaiba pa yung yun. anxiety po. Yung anxiety attack, usually sabi ko nga kanina, medyo connected siya dun sa, mas aware ka kung saan yung pinagmumulan. Yes. Kunwari, aware ka na hindi ka sanay kunwari humarap sa maraming tao, ngayon kailangan mo mag-present sa trabaho, so na-anxious ka na. So yun, katulad din halos nung na-mention ko, kaya lang isa panic attack, sudden yun, mabilisan. Yes. Sa anxiety attack, parang mab-observe mo na ano siya, no? Nagbi-build up siya. Basa muna yung kamay, katulad magpapawis yung ngayon. kamay, oo, ganon. Pawis yung kamay. Yung lalamig, bibilis tibok ng puso, tapos, alam mo kagad na pinanggagalingan niya kasi nandun yung takot mo na magpe-present ka. O kaya harap ka sa maraming tao. Pero iba-iba pa yan, yung anxiety related na condition, malawak pa siya kasi may generalized anxiety disorder, social anxiety. Kaya maganda din mapacheck kasi para malaman natin kung ano yung particularly doon, yung mismong problema. Pero yun yung difference nila doon sa panic attack. Kasi yung anxiety, meron siyang pinagmumulan. Tsaka, minsan hindi rin siya kagad ma-identify na gano'n. Paano po ngayon, since merong bagong labas na balita, and I think we would also agree kayo po, na hindi sapat yung mga psychologists or licensed psychologists here in the Philippines right now. Oo. So, since tayo po ay overwhelming yung mga nangyayari sa atin, and we all often say na stress tayo, may anxiety. Ako din po, undiagnosed, pero iniisip ko lagi meron ako anxiety attack because of the symptoms that I read online. Oo. Pero paano po yung mga, of course, first cannot afford? Kasi pipila ka po, not just financial, di ba? Talagang time. Hahanap ka ng pipila ka 3 months before, 4 months, etc. Paano po yung sa bahay? Paano po nila malaman na this is indeed an anxiety attack na kailangan nilang humingi ng tulong? Nang hindi sila, alam mo yun, walang nakakausap na psychologist. Oo. So, pwede silang lumapit. Parang na-mention ko kanina na maganda na preventive tayo than curative. Kasi dapat malayo pa lang na nagagawa na natin ng paraan na kahit pa paano maibsan yung nararamdaman natin. So, okay lang naman. Kasi syempre iba, di naman maiwasan, titingin sa chat GPT. Hindi na type yung nararamdaman. Tapos sasabihin chat GPT, may ganito kang disorder. Huwag kagad maniniwala kay chat GPT. Pwedeng sasabihin lang na, okay, yung symptoms na to medyo related sa ganito. So, pwede naman na sabihin mo na anxiety-related disorder, parang pwedeng depression na symptoms, pero not necessarily na yun talaga siya. Kasi maganda pa rin magpapacheck up. So, pwede naman na magkaroon ng ganong klaseng nisi-screen mo yung sarili mo, pero instead na mas mag-focus ka dun sa mga nababasa mo na, meron akong ganito, hanap ka din, i-type mo din yung mga self-care practices na pwede mong i-try para kahit pa paano maibsan. Habang nag-aantay ka halimbawa ng consultation mo or ng pagkakataon na may makausap ka talagang psychologist. Or pwede rin na mag-follow ka sa mga psychologist talaga na na mga pages para mas ma-identify mo particularly kung ano talaga yung tawag doon. Kasi minsan yung mga pina-follow din natin, mamaya nag-i-induce sa atin lalo ng nakakapanik, di ba? Kaya nakaka-stress lalo yung naririnig natin. Hala, baka may gantong disorder nga ako. Hala, may ganito. Iba-iba ng term, di ba? Pero pag nag-follow ka kasi sa psychologist, binibigyan ka talaga ng perspective na pwedeng ganito, pero kailangan i-watch out natin to. So parang talagang mas tinutulungan ka na hindi ka mag-identify dun sa disorder kasi may kaya kang gawin ngayon at saka
kailangan din na hindi din tayo kagad kumakapit dun sa label. Mahirap nila-labelan mo na agad kahit hindi pa tayo nagkakaroon ng consultation eh. So, dahil nabanggit nyo kanina na nagtalamak na sa online, yung nagbibigay ng free consultation, ganyan. Oo. Tapos it ends up na, okay, may ganyan ka. Oo. So, how do you say na, kailan magtitiwala? Kailan, kasi syempre po, pag nakita na namin na may pangalan ka, tas nakasunod na dun yung RPM at RSite, magtitiwala ka bilang libre ito at ito ay reachable within your limit. So, paano po, kayo po ba nagbibigay kayo ng online consultation? Pwede naman magkaroon ng online consultation. Wag lang sa harap ng maraming tao din. Di parang naka-live kayo, Kasi tapos Zoom na. parang unethical naman nga tayo. Kasi Oo. hindi yun talaga matatawag na consultation kung naka-live sa lahat ng tao. Yun din i-watch out ninyo. Kasi hindi po Yes. pwede magkaroon ng parang live, tapos kumukonsulta ka. Kasi private matter siya. Pero kung kunwari ay parang more on psychoeducation level lang siya. Like, nagsasabi ka, tapos yung mismong kausap mo that time, sinasabi lang niya, more likely baka ganito. Pwede naman. Lalo pa naman halimbawa, mental health professional din naman Yes. yon. So, parang pwedeng sinapsycho-educate ka niya dun sa nararanasan mo. Pero tulad nun, maganda pa rin magkaroon ka ng private consultation para mas ma-identify kung ano pa yung need mo. Pero again, Yes. ingatan niyo yung Correct. privacy niyo. Dapat hindi dun sa live. Mamaya kasi nagtatanong, Oo. ganyan, tapos nilagay lahat ng symptoms. Oo. Nabanggit niyo po kanina, habang nagchichikahan tayo offline. Oo. Kasi sabi ko nga po sa kanila, ako po ay gustong maging psychologist. Totga ko siya. Oo. At nabanggit nyo kanina na there are different types of, Oo. profession. Oo. Merong pwede kang mag-diagnose pero hindi ka pwede magbigay ng gamot. Oo. Meron namang pwede kang go through a therapy or usapan pero hindi ka pwedeng mag-diagnose. Ano po ba tong mga to at kailan dapat lalapit in specific? Ano po yung pagkakaiba ng psychologist sa Psychiatrist. oo, tapos may guidance counselor, ganyan. Sige Special po. accommodation Yes. Maganda yan. So, siguro simulan natin dun sa mga social workers. Kasi, lagi din sila nasasantabi, maganda isama din natin. So, yung mga social workers natin, Yes. may ano din pala sa kanila, yung parang sinistereotype sila, na kapag sinabi social workers, nabasa ko lang sa comment section, Yes. ang bad talaga ng iba, no? Sabi nila, mga social worker, taga-ano lang yan, taga-balot lang yan ng mga impake lang daw ng mga delata. Hindi po ganun yung trabaho lang nila na sinasabi natin. Sobrang hirap ng work nila kasi sila talaga yung nandun sa community, sila yung lumalapit dun sa mga tao, limbawa kapag mga cases ng vowsy, yun yung kakatok talaga at Yes. kakausapin yung mga taong merong problema. Sila yung may alam ng mga programa na available sa mga local government units at nagpo-provide ng mga assistance. Lapat sila sa community. Lapat sila sa community. And also, they require licensure examinations. Oo, di ba may po? licensure din sila. Kaya talagang napaka respetado din talaga yung Yes. mga trabaho na to, lahat naman. No? So makikita mo ang laki ng nung gap dun sa naisip ng mga tao versus dun sa trabaho talaga Yes. nila. So yun sila, social workers. Yung mga naman, yung mga registered guidance counselor, madalas, ito sinasabi ko madalas, meaning hindi sila nakakulong lang doon, Yeah. pero madalas sila yung mga nasa eskwelahan na nagpo-provide ng mga programs para bumuti yung lagay ng mga estudyante sa performance nila. Sa mga teachers na nagbibigay sila ng support. And usually, yung mga namamanage nila, yung mga day-to-day na mga problema, hindi sila allowed na mag-diagnose. Pero, meron silang kakayanan na makapag-provide ng process. support at saka mag-process. Sobrang laki din ng help nun, especially Yes. yung mga nabubuli. Yes. O kaya minsan may mga harassment na di natin Yes. alam, di ba? Teacher to student or student to teacher. Anong alam natin? Ang daming mga problema na hindi nasasabi syempre Yes. dahil nga sa privacy. So, ang laking help ng mga guidance counselor. May times nag-expand din sila ng services outside ng school, workplace, kasi may mga na-invite Yes. din na ganyan eh. Tsaka sa sa clinical. Pero most of the time sa eskwelahan talaga sila. Ayan. And then yung mga psychometrician naman, ito yung katuwang naming mga psychologists. Sila yung nag-a-administer, nagsuscore, gumagawa din ng psychological report. Ayan, sa mga nangangailangan ng kung ano mang referral question yung need ko. Ito po ba yung pagpapasok ka ng trabaho, yes. po-promote, yan, yung mga Pag ganun. sinabing you will undergo psychological exam, yun. Yan, sila yung mga nagpo-provide ng yung mga intake interview Yes. muna. And then may times pag kailangan din talaga sa trabaho, sila din yan. So, pwede rin sila mag-provide ng psychosocial support. Hindi sila nagda-diagnose, pero kaya nila mag-provide ng psychosocial support. Kumbaga mga parang level halos ng psychological first aider, pwedeng ganyan. Kuwari may disaster, Yes. or anything na kailangan na mag-provide ng ganong klaseng help, sila ay nandyan. So, kasama sila.
And then yung mga ano naman, psychology student ko, malawak din yan. So may clinical, may developmental psychologist, assessment psychologist, Dami pala. ayan, industrial organizational psychologist, yung, which is yung specialization ko, nasa workplace yun. Ayan, so iba-iba sila, pero particularly pag sa psychology dito sa Philippines, ang common na na-encounter ko kapag sabing psychologist, nasa mind ng Filipino clinical psychologist. O, Kahit yun- ako yun din ang nasa Oo, isip ko diba? So, hindi pala. Tapos parang nakakulong ka lang sa clinic, Yes. pero hindi. May kita mo na din yung mga psychologists tulad ko, halimbawa nasa media ako. Since 2016, nandun na rin ako, nagpo-provide ng psychoeducation online, at marami pang iba. Tapos, nasa workplace din ako, consultancy, school. May mga school psychologists din tayo or matatawag na educational psychologist. So, malawak siya. Yeah. So, anything related to human behavior and kung paano sila mas matutulungan na mag-improve yung well-being nila, psychologist yun. Ito yung nagda-diagnose ng psychological disorder. Tapos, pwede kang gawa ng treatment and intervention. Commonly, kapag kunwari nasa clinical at saka counseling psychologist, sila yung nagpo-provide ng different approaches din kung paano matulungan yung isang tao. Yun. So, yung psychiatrist naman, madalas sila yung nagpe-prescribe ng medication. Okay. Hindi lahat ng psychiatrist nakakapag-provide ng therapy. Hindi lahat. Kasi based din sa mga feedback ng mga nagja-jump kasi yung mga patients sa akin nagja-jump sila kasi may times hindi sila nabibigyan ng therapy. Usually parang prescription lang. Sabi nila, parang ilang minutes lang daw nabigyan sila, yun na yun. So, hindi lahat. Pero may mga psychiatrists talaga na trained din talaga, nakakapag-provide sila ng ganong klaseng help. So, minsan talaga, kailangan mo lang i-check yung background din before ka mag-consult. Pero kung tatanungin ako, kanino ka dapat unang pupunta, depende kung nasan ka. Kasi kung nasa school ka, unahin mo muna dun sa RGC or Registered Guidance Counselor. Kasi kapag wala? kung wala, pwede ka rin naman na may guidance advocate naman siguro. Kahit papaano, pwede mag-provide ng psychosocial support, panandalian para, alam mo, matulungan ka lang na maproseso kahit papaano yung nararamdaman mo. At least maramdaman mo na hindi ka mag-isa kasi may confidentiality din naman doon. And then, after mo kahit papaano maibsan yun na feel mo, i-refer ka dun sa psychologist. Pwede ka na magsabi na okay lang po ba pa-refer sa psychologist? So, psychologist muna. So, pwede sa psychologist din muna kasi may mga conditions tayo na hindi naman kailangan ng prescription kagad. So, pag may nakita naman kaming symptoms or signs na kailangan talaga ng gamot, saka namin i-refer sa psychiatrist. So, ganun dapat yung niya. So, parang tag team kayo. Team talaga kami. Kaya hindi dapat yung sasabong. Correct. Kasi nga, syempre po, mahal Let's be honest about it. And sometimes, gusto mo lang din talagang may makarinig sa'yo. Yes. So sometimes, dahil gusto mo lang na minsan na mix up mo, na-jumble mo yung, saan ba dapat? Ganyan. Tapos may nabanggit kayo kanina mental health advocates. So, paano ka naman magiging ganon? Oo. Alam mo, na-observe ko ngayon. Usually sa online, may nagbibigay ng mga certification ng mental health advocates. Sa akin, wala naman, hindi naman ako against doon. Kasi kung makakatulong yun sa'yo para mas mag-improve or mag-upskill ka, why not? Pero ang pagiging mental health advocate kasi, more than certification, nandun yung puso mo, marunong kang makinig, kaya mong humarap dun sa isang tao, nagiging tao ka, tapos nag-self-taught, alam mo, nagbabasa ka ng mga, nanonood ka din ng mga YouTube, pwede ka maging mental health advocate. Kahit hindi ka nag-undergo ng certification kasi wala namang regulating body para sabihin na hindi ka totoong mental health advocate kasi wala kang certificate, hindi namin nahanapan. So, very important po pala that you are aware. Oo. Bisa sa side naman ng mga nakakaranas ng stress. Babalik po tayo dun sa mga ganun. Dami po kasi nating na-encounter online man yan or ako po kasi ay isa ring guro. So sometimes students are, alam mo yun, very prominent sa kanilang sabihin na stress po kasi ang daming workload, stress, ganyan. So, to end our first episode, kasi ang dami na nating, di ba? Ang bilis, di ba? To end na agad. Hindi na malayan. Kasi meron pang second. At ito nga po yung huling question before we end our first episode. Kasi ito mga estudyante, most of the time dito po sa PUP, syempre ang laki po ng population. If you're going to compute it, kasama yung campuses, 85 to 90,000 ang PUP community students pa lang yun. Laki. Di ba? And we all know na different cases, different, everyday meron silang iba-ibang, hindi lang puro positive, hindi lang negative, nandun na sila minsan sa danger zone. So, siguro trigger warning na lang din sa mga nanonood, yung mga most common na cases ay yung mga merong violence, sexual harassment. So, ito po, paano natin ito
Yeah. ina-address, and at the same manner, syempre takot sila eh. Ayaw nilang lalo na kung merong upper hand. Per se, I don't really want to mention any, di ba, kung sino man. Pero kunyari may upper hand, gets po natin yung ganon. Paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin, saan tayo dapat didiretso? Legal ba dapat ito? O sa psychologist muna natin? Or sa counselor natin? Paano po natin mapapaprocess sa kanya na dapat ay magsabi ka because it is needed. Oo. It's for you. Paano po yung ganon? Kapag ganyang kaso na, Mm-mm. kasi ano na yan sobrang laking impact nun sa Mm-mm. mental health niya. Kasi, yung iba po pwede magkaroon yan ng mental health condition talaga, like post-traumatic. Depende kung ano yung level na nangyari that time, di ba? Maganda lumapit talaga sa mental health professional para magkaroon siya ng clarity. Maproseso muna yung nararamdaman niya. Kapag na-stabilize yun, nagkaroon ng clarity, saka siya somehow matutulungan kung paano yung sa aspeto ng legal. Yes. Oo. So, dapat muna sa Psychologist. Para kasi kailangan ma-stabilize muna siya. Yes. Tsaka magkaroon siya ng clarity ano ba yung mga po pwede niyang gawin, di ba? Kasi nandiyan naman sa sarili niya yun yung kakayanan. Pero kailangan kasi ng suporta ng tao. Ang mahirap kasi sa ganyan, kaya lumalala din yung condition nila. Kasi may times, nag-open up ka sa isang tao, pero sinabi sa'yo, huwag mo gawin yan, huwag mo sabihin yan. Yes, Na-invalidate ka mapapahamak siya. ka. O mapapahamak ka. Pero paano naman siya, di ba? Yes. So, okay pa rin na mas maproseso siya doon kasi doon pa lang niya malalaman kung ipupush ko ba to or ilalapit ko na ba to, paano ako lalaban kasi mamaya yun pala yung kailangan niyang support, di ba? So okay din sa mental health professional kasi at least hindi ka ma-judge. Yes. Wala yung judgment na ganun, tapos hindi ka rin somehow alam mo yun, hindi ka naman pipigilan Yes. Kailangan ang goal lang naman ma-process ka dun sa nangyari na yun, kung okay ka ba talaga, Yes. nakakatulog ka na ba? From there, ano na ba yung mga nagawa mo? So, yun yung ini-ensure din natin. Yes. And then, magkaroon ng clarity kung paano ka moving forward. Yes. Sino yung pwedeng lapitan? Ayun. For Yun. legal. At sa mga bata, lalo na mga estudyante natin, no, ano po ang masasabi ninyo sa kanila before we end our first episode? Bakit dapat sila magtiwala? What it can bring to us, especially yung pinag-usapan natin, stress, yung possible na anxiety attacks, panic attacks. Paano po natin sila mapapaniwalang dapat magsabi kayo? Oo. Sa mga nakikinig, lalo na sa mga kabataan, syempre, mahalaga na ayoko naman sabihin na magtiwala sila. Yes. Kasi depende din yun sa mental health professional na kausap nila. mo. Halimbawa sa mga sessions ko, sinasabi ko sa kausap ko na safe space to. Yes. Pero bilang mental health professional, kailangan ma-demonstrate yung safety. Kasi kunwari sinabi mo, safe space ka, pero nag-open up yung tao, tapos ini-interrupt mo siya. Kasi may mga nakukuha akong cases na nai-interrupt yung mismong pasyente. Hindi dapat gano'n. So, papakinggan mo siya. Kasi kung sinabi mo tong safe space, hindi lang yun about confidentiality na sasabihin mo Dapat maparamdam talaga sa kanya na hindi siya na-judge. Yes. Bukod sa nafe-feel niya na hindi mo to sasabihin, parang meron siyang kalayaan na magtanong, tapos magsabi talaga nung nasa isip niya ng walang anything. Kasi may mga ganong kaso akong na-encounter. So, yun nga, ito yung invitation sa lahat ng mga kabataan na okay na mag-speak up tayo. Tapos, hanapin natin yung taong mapagkakatiwalaan natin. Mapa-mental health professional man yan o hindi. Pero sa aming mga mental health professional talaga, pinapractice naman namin maging safe space. Mga rare cases lang naman yung mga na-mention ko na yun. Kaya hindi na naman kailangan matakot. Oo. So, Kayo po, do you provide free consultations? actually, meron naman akong free consultations. Usually kapag meron naman, ipapublicize ko naman siya. Especially na meron kaming clinic na inaasikaso. So, aasahan ko din yung mga, kumbaga mga psychologists din na kasama ko na meron kami specific slots na i-offer every month. Oo. As part of our na rin yun, advocacy na din. Yes. Kasi hindi nga lahat parang may ganong klase ng access. So, nagpo-provide din ako ng pro bono. Oo. Talaga po. Sige nga po, Oo. include yung kung saan po dapat i-follow, Oo, anong oo. dapat na puntahan. Sige po. Pwede nyo naman abangan sa mismong, sa Figure Ground na lang na page. Figure Ground. Meron kasi akong yun nga, yung sa clinic, yung consultancy, tapos eventually meron din siyang services sa clinic na abangan nila doon sa page ng Figure Ground kasi ipopost naman namin yung mga free consultations pagdating doon. Lalong-lalo na pagpapalapit na yung Mental Health Month, ayan, October, tapos Suicide Prevention Month, September, ayan, pwede naman nilang asahan yun. Pag ganun, peak talaga yung case. Peak yun. Actually, kahit kailan naman, pero madalas
dumadalas kapag ganong level ng month. Kasi Yes. yun yung kunwari may makikita silang mga signs sa atin. Parang Yes. feeling natin, uy, ang ganda kasi mental health awareness. Pero may Yes. iba lalong natitrigger din pala. So, kaya napaprompt sila na parang, uy, okay, mag-consult ako. May So, ganon. dapat maging maingat. Sorry, alam kong kanina ko pa sinabi, patapos na yung episode 1. So, dapat po pala hindi rin basta-basta nag-mention ng mga words online that might cause trigger din naman po Oo, pala sa maingat ibang lang tao. tayo. Oo. Yes, ang dami. Pero again, basta ginagawa mo yung makakaya mo na Yes. nag-raise ka ng awareness, okay na yun. Kasi Mm-mm. may kanya-kanya talagang unique na, alam mo yung triggers yung mga tao. Halimbawa Yes. yung kanina, tinanong mo ko, kumusta ka, di ba? Yes. Sa iba, pag kinukumusta sila, natitrigger sila. May mga rare case na ganun. So again, parang hindi naman natin kailangan mag-tiptoe, basta as long as hindi ka naman nambubuli, wala kang Yes. hinaharas, Yes. ginagawa mo yung makakaya mo Mhm. para mag-raise ng awareness, okay na yun. Correct. Oo. Grabe ha. Grabe. We've come a long way. Yes. Everyone, si Millennial Psychologist, ang dami ko pong nakuha ngayon sa araw to. Sana po sa mga nanonood din ngayon at nakikinig, no? Naku, maraming salamat po. But it does not also mean na kayo ay aalis na. Diyan lang po kayo, no? Everyone, your Millennial Psychologist, sa mga napag-usapan po natin ngayon, siguradong aabangan po nila yung part 2. Siguro kung meron lang akong onting takeaway, Oo. para sa mga psychologists, grabe, importante yung confidentiality. Yes. If you want to earn the trust of your clients, kailangan magsimula siya sa'yo. Tama po kayo. Tama, oo. Lalong-lalo na kung kunwari, visible ka na, marami na naging visible online na psychologist, Yes. di ba? Yes. O hindi mo dapat ginagamit na very unique yung example na case na handle mo. Magpo-post ka ng transcript, ha? Hindi Yes. pwedeng gano'n. Pwede mag-psychoeducate, pero dapat hindi sinasama yung conversation online as an Correct. example. Oh, Conversation. Ayan. Oo, di ba? O, kasi may mga gano'n. Correct. So, kung ano yung narinig mo, sa'yo lang. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Kahit pa sabihin natin na general naman yun, pero kung transcript kasi yun, Yes. pwede nilang makita yung sarili nila doon. Yes. Tapos transcript kasi mukhang nanggaling sa session, di ba? Correct. Iniiwasan yun. So, yung confidentiality ay dapat talaga sa atin. Hanggang kamatayan natin, dadalhin natin yan. Correct. Oh, yan ha. Reminder yan. At sa mga estudyante at mga taong tingin nila nakakaranas din po ng stress o hindi nila maintindihan ano yung nararamdaman nila that can already taking a toll on their mental health na, wag po kayong mag-atubiling lumapit. No, mahalaga po na meron kayong maging tiwala din kahit papaano na may mga tao pa rin gustong tumulong sa inyo. Yes. I think that's what I also have learned from this episode. No? So sa kaliwat kanan pong mga usapin ngayon, grabe, mapapolitika, academics, lalo na po no, ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, gasolina. Hindi na po natin alam minsan sa natin isisiksik yung mga stress na negative. Sabi nyo nga po naisasantabi po talaga natin yung kalusugan. So everyone, no, sana po maging lesson po ito. At meron pa pong susunod pa, kaya we will take this opportunity to learn sa susunod natin pag-uusapan yung basic interventions, no? Para kahit hindi po lisensyado, yung mga mental advocates, no, kagaya po ng iba na gusto po talagang mag-provide ng gantong tulong, ay siguradong kaya po rin, pa rin po nilang makatulong. Dahil minsan po awareness is key din po talaga, no? Oh. So for now, wag pong kakalimutan, please do not forget to like and follow us on our official pages and channel at PUP Creativity. Meron din po tayo sa Spotify ha, kung sa tingin ninyo medyo marami kayong responsibilidad, chores, ganyan. Pwede din kayong makinig at PUP Scholar Radio para sigurado pong updated kayo palagi sa susunod, lalo na sa susunod na ating chikahan. Kita-kits po tayo sa susunod na episode muli. Ito po ang P-Check, where we slay health and everything else.